Mga kagalawan, isang magandang araw na naman po para sa ating lahat. Isa na naman pong bagay ang hatid ko sa inyo. Sana kapulutan nyo po ng aral at inspirasyon. Tayo po ngayon ay magkakabit ng jealousy. DIY jealousy installation po yung magiging topic muna natin sa araw na to. Samahan nyo po ako. Yan, kung inyo pong mapapansin, naka-install na po yung ating frame ng ating jealousy na ikakabit. At yan nga po, kung mapapansin nyo, apat na frame po yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pinagsaklob po natin yung nasa gitna. Wala po tayong mapagkakabitan, kaya gumawa po ako, masembol po ako ng sarili nating bracket. Gawa po sa gawa po sa ating angle bar. Ngayon, ganito po yan mga kagalawan. Eto nga, gumawa ako ng bracket gawa sa ating angle bar, kung saan dyan natin ipagkakabit yung ating frame sa gitna. Kasi nga wala tayong mapagkakabitan, hindi pwedeng walang mapagkabitan, ano? Dapat ganito po yan. Sa paggawa naman po ng bracket, sinukat ko po syempre yung diameter po ng ating pinakaloob na pinagsama po nating frame ng ating jealousy. At ito na nga po yung nabuo. Yan na nga po yung nabuo. Susubukan ko i-install dun sa kabila. Papakita ko sa inyo yung buong proseso ng pag-i-install para po kapulutan nyo po ng aral ko sa sakaling gusto nyo mag-DIY. Yan po yung ginamit po natin dyan ay ano po yan. Yan po yung length na nasa 118 yata. Hindi ako nagkakamali. 118 cm po yan mga kagalawan na jealousy frame. 118 o equivalent po niyan ay 13 blades po siya, which is yan lang po sapat sa ating bintana na 120 cm po yung sukat square. Ngayon dahil 118 nga lang po, medyo po dyan, medyo umangat po tayo bahagya. Hindi naman po yan halata, dun po sa taas, ganun din yung nangyari. Sige, samahan nyo ako mga kagalawan, subukan ko ipakita sa inyo. Ayan, dito po tayo. Ito po yung bintana na ating pagkakabitan ng frame ng ating jealousy. Sige. Una, gamit nga po yung ating tape measure mga kagalawan ay sinigurado natin yung diameter. Sinukat ko, 120 nga ba, pero bahagyang kulang siya ng 120. Kaya yung ginawa ko, kumuha ko ng 60 dito sa right side. Yung 60 naman sa kabila ay eto. Minarkahan ko ng bahagya, kung nakikita nyo. Mamaya didiin na natin yan. Ngayon, pag nakuha natin yung diameter, kukunin din po natin yan dun sa taas. Sa taas naman wala pa. Sa gilid naman, sa pag-i-installan, syempre uunahin natin yung magkabilang gilid ng ating frame, pagkakabit ng frame. Kaya ngayon dito po tayo magkakabit. Eksakto po dyan. At sinukat po natin yan. Teka, kukuha ko ng ating panukat. Markado ko na po ito. Yun nga lang. Okay. Markado ko na po yan. Tignan nyo. Yung portion na may lapis. Yan po yung pinaka natin, pinaka marking. Nagmarker po ako. Ngayon, akyat po tayo dito. Sa gitna, naglagay din po ako. Makikita nyo. May portion dyan na may guhit ng lapis. Ayan. Dun sa taas, ganun din po. Meron din po dyan. Sukat ko na po yan mga kagalawan. Yung pinakagagawin na lang natin. Ayan, naihanda ko na rin naman. Isi-setting na lang po natin yan. Dyan lang po tayo sa gilid ng guhit agad doon sa taas. Kita nyo yung guhit, yan, eksakto din po yan doon sa taas. Ayun, ganyan. Tapos bubutasin ko muna ng screw, bubutasin ko muna ng bits na pang semento. Tapos magtutoks tayo. Tapos i-screw natin. Angat natin ng bahagya, ganyan, ibabalance lang din natin yan,
Yan. Para talagang gitnang-gitna. Kuha natin dyan kung anong distansya dyan. Yun din po yung distansya sa dulo. Pagkatapos po niyan, yung kabila. Kakabit natin yung kabila. Tapos yung bracket natin, yung ginawa natin ay pipwesto po natin dito. Ano? Sige, papakita ko sa inyo. Dito naman sukat ko na ho ito, Dito ko na susukatin ulit para dire-diretso na.
Ano muna sa ngayon mga kagalawan, ano, tatapusin ko lang po yan, tapos kukuha lang ko ng sukat, and then the next na pagbalik natin, makakabili na tayo ng salamin, ano, makakapagpakat na tayo. Kakabit natin, papakita ko sa inyo. Ayan mga kagalawan, ano, matapos nga yung mga 3-4 na araw simula nung i-install natin yung ating mga frame, ano, ng ating jealousy, ay meron na po tayong jealousy dito. Kung makikita nyo, ang pinaka ano po natin dyan, pinaka purpose, sinabi ko nga po na inuna ko pong i-install para at least makuha ko yung tamang sukat, saka po ako magpapakating ng jealousy. At ito nga po, ang per piece po nito, o per cutting, ano, nasa 46 pesos kung hindi ako nagkakamali. Nasa 46. Ngayon, ano po yan, medyo colored na po siya, dark gray yata ang ano nito, yung kulay, ano, ng ganitong klaseng jealousy. Hindi po siya ganun ka-tinted, pero at least maganda-ganda na rin yan para medyo modern po yung datingan, ano. Hindi po kagaya ng mga lumang jealousy dati, yung smoke tsaka yung clear, para bumagay na rin sa ating frame. At ngayon nga po, ito na po yung panahon na atin po susubukan, titignan natin kung tama, ano, yung ating sukat. Kasi yung sukat ko po dyan, binalansi ko lang po siya. Ito po yung ginamit natin, ano, yung ating tape measure. Nasa ano po siya, 21 and ano ba yan, bandang ano po siya, ano, ayan, minarkan ko nga, kung nakikita nyo, medyo madilim, hindi nyo siguro makita. 21 mahigit, nagbawas ako ng 3 guhit before mag 22. Yan po yung sukat ko. Sinukat ko po kasi yan dito. Ayan, ano, mga kagalawan, kung nyo pong nakikita, sinukat ko po yan dito. Baliktaran ko yung camera. Ayan, gawa nga po ng sinukat ko po yan dito, ha. Ayan, yung pinakasagad, tsaka dito. Ayan, sinukat ko po yan. Hindi ko po ganun ka-isinagad kasi pag sagad na sagad, masikip, mahirap din po ikilos yung ating jealousy. At least nag-clearance tayo ng kaunti, ha, tagi isang guhit, kabilaan, para po malayang gumalaw yung ating jealousy, hindi naman po magka-problema, ano? Sige, subukan natin ngayon. Install po natin, tignan po natin kung ano mong kalalabasan ng ating trabaho. Ayan. Ano na po yan, pagka ganitong ano, may araw, hindi po siya ganun ka nakikita. Ito medyo mura ito. Tapos ito namang ginamit natin na frame, hindi po yan yung pinakamakapal, ano. Segunda lang po yan sa pinaka, natawag nila parang class A. Yun ay tagsi 700 yata. Ito naman nabili natin nasa 400 plus. Pero okay na rin yan. Kung may budget kayo,
mas maganda din po siguro na ano kayo, doon na po kayo sa medyo mahal-mahal, at least makapal-kapal. Pero sa akin, sa ngayon, okay na po yan mga kagalawan. Ayan, dito tayo sa kabila, naikabit ko na rin mga kagalawan. Tignan nyo ano, sa pagkakabit, yung pinakaano nyo lang dyan, kanya nga ano, sa cutting natin, tignan nyo may clearance. Dito sa kabila, sagad. Okay lang po yan, may clearance mga kagalawan. Pwede nga rin ano, mga ganyan lang, clearance ano. Importante yan para at least makagalaw-galaw. Kasi hindi naman natin talaga masabi na talagang perfect na perfect ano. Ganun talaga yung distansya ng bawat ano natin, itong pinaka holder niya. Kaya ngayon, ganyan lang po yan. Tapos isa pa pong dapat nating tandaan, ganyan lang ano. Sa pag-insert, napakadali lang po. Yung isa din po na dapat nating tandaan, ano dyan ha, double check palagi. Kasi yung side na to ng holder natin, ano, may side po na medyo ano siya, makapal o ano tawag dyan. Compare mo dito sa kabila, dito po sa kabila ay napakaliit lang ano, ng provision niya. So kung naging baliktad po yan, may tendency, lalo na't medyo maluwag yung pagkakaano natin na yung pagkakakat ng ating glass, may tendency po yang lumusot doon, malaglag sa kabila. Kaya dapat tandaan natin yung portion na medyo mababa, doon po natin i-insert yung ating jealousy. Ganyan, yung ating glass. Ganyan po mga kagalawan. Ito dito dapat mas ano yan, mas malapad, mas mahaba kasi ganyan po yan. Siya po yung pinaka magiging pansahod o pinaka magigrip ano, hawak sa ating glass. Ang delikado po dyan pag isinara po natin ganyan, kung itong portion na to ay yung manipis, posibleng lumusot yung glass natin, ano, malaglag, mabasag. Ganyan po. Yan. Dito po sa pinag-install natin, okay na po yan mga kagalawan. Ayan. Titignan nyo ano, napakaayos na po ng pag-install natin at normal lamang po na talagang may gap dito sa baba. Hindi po talaga natin ma-perfect kasi nga yung sukat sana ng bintana natin ay 120 cm po yan. Ano po yan, standard para dun sa sliding type na ano, bintana ano. Dahil ano nga, medyo na-short tayo ng budget, na-convert tayo into jealousy, pinagkasya po natin yan. Yung binili po natin na ano, handle ay meron pong ano yan, 13 blades. Kasi pagka 14 blades, sobra na po tayo dyan. Ano? Tignan nyo, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 118 cm po. Kulang po tayo ng 2 cm ba? O inches? cm nga. Tama. Centimeter po. Ayun, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Ano? Pagpasensya nyo na. Ito lang po muna, yun ay babahagi ko sa inyo sa panahon ngayon kasi nga sabi ko, talagang tayo nga po ay busy. Kailangan ko tapusin ito para malipatan na po namin itong bahay. Kahit ganito po muna ang itsura, na-secure na po natin yung bintana. Yung door po, ano, hindi ko na i-share sa inyo itong bakante dito kasi hindi na ako bumili ng solid na panel door dito kasi nga mahal na. Yung ginawa ko po, nag-weld po tayo ng, hindi ko na i-share, hindi ko na ipakita sa inyo. Nag-weld po tayo ng ano dyan, yung mga retaso nating kapilya, ano. Pwede na lang ano yan, temporary, magdikit ako ng plywood dito sa ano labas, tapos bubutasan, itatali na lang natin dito para talagang hindi mapasok ng mga ano dyan ha, ng pusa natin, daga. Nalaga ba tayong daga? Biro lang. Ayan, ano, nilagyan ko na rin ng panlock. Yan na muna sa ngayon, temporary ha. Ito, yung pinakaginawa nga po natin dyan, 16mm po yan na ano natin, deform bar o kabilya. Nakikita nyo ba kaya? Medyo against the light, ano. Tapos gumamit lang din po tayo ng tubo. Timing naman, meron tayong tubo o galvanized na GI pipe na kasyang-kasya yung ating kabilya. Tapos nag-welding tayo dito. Dinukot po natin, ano. Kinuha natin yung pinakabakal dyan. Doon ko po idinikit. Ngayon kulang pa po yan. Kailangan ko pa po yung magpatching ako dyan ng ano, semento. Kailangan nating takpan yan para hindi lalong tumibay at saka syempre hindi po siya kalawangin. Kailangan natin piturahan po yan ng kahit metal primer man lang, ano, o
red led. Sa ngayon, okay na po yan. Yung next kong problema, nandun sa taas. Maghahanap pa ako ng kung ano yung pagtatapal ko dyan, yung medyo presentable naman at maayos, ano, para matirhan na namin yung bahay. Yan na muna sa ngayon siguro mga kagalawan, at hayaan nyo sa mga susunod na araw pagka naging maayos ng lahat, may ginawa tayo sa ating sasakyan, share na naman po ako sa inyo. Ganun lang po tayo dito. Lahat po ng aking ginagawa, sinusubukan ko pong i-share sa inyo sa pagnanais po na ito'y kapulutan nyo ng aral at inspirasyon sa inyong buhay. Maraming salamat mga kagalawan. Hanggang sa muli po. God bless us all.